Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness and education. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at Drizzle na niyong. Ayun. At syempre, patuloy niya po rin po kami nasusubaybayan sa pamagitan ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po sa inyong mga browser, Radyo Pilipinas World Service. Live na live po yan. May live streaming tayo. At syempre, meron din po tayong re-uploads at replays sa pamagitan naman po ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. At bukod sa naturang audio-visual na live stream, ay meron din po tayo na audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS Receiver app. Paano po ba ito ma-access? Syempre, unang-una dapat po munang pumunta sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa App Store naman po para naman po sa mga gumagamit ng iPhone. At matapos po ma-download at ma-install po ang naturang mobile application, pakihanap na lang po ang logo na nasa aming likuran. Ayan. Although hindi makikita ng mga nakikinig sa atin sa audio, pero ayun, basically yun na po yun. At syempre, bukod dyan, ay talaga pong pinalawak ang ating reach dahil meron tayong shortwave radio. Sa pamagitan po yan ng pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng USAGM o ang United States Agency for Global Media o kilala rin bilang Voice of America. So paano ba tayo na papakinggan sa pamagitan ng shortwave radio? Unang-una po sa lahat ay ang Warm Heart po ay nai-air po sa shortwave radio Lunes po na madaling araw mula within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. So basically, yon ang mga frequencies na dapat hanapin ng ating mga tagapakinig sa shortwave radio upang kanila pong mapakinggan ang Warm Heart, maging ang iba pa nating mga programa na under ng Filipino service ng ating himpilan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na banggitin ang mga replays, kasi meron tayong replays every Saturday and Sunday from 1 p.m. to 2 p.m. sa Radyo Magazine 1278 kHz. So meron po para sa mga gustong maka-catch up sa radyo mismo ay AM band po yan, yung 1278 kHz. Kaya naman tandaan nyo lamang ang kilohertz na yan, 1278 kHz para po sa mga nais makinig ng Warm Heart sa pamagitan po ng ating sister station na Radyo Magazine. At syempre, Drizzle, ay dadako na tayo. Ayan, medyo hati kami ngayon, kung nakikita nyo, hati kami ngayon sa mic at malalaman nyo kung bakit kaming dalawa ay magkatabi ngayon, dahil meron tayong mga guests live dito sa ating studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. So, introduce na natin kung ano ba yung topic for today natin dito sa Warm Heart. Kaya naman, sa panahon ngayon kung saan dumarami nga ang hamon na kinakaharap ng ating mga kabataan mula sa academic pressure hanggang sa personal na pinagdadaanan, lalo pang pinagtitibay ang kahalagahan ng mental health support sa loob at labas ng mga paaralan. Kamakailan, inilunsad ng Department of Education ang mas pinaigting na Learners Helpline na layong magbigay ng agarang tulong, gabay at psychosocial support sa mga mag-aaral na nangangailangan. At sa pamamagitan ng helpline na ito, mas napapalapit ang mga eksperto sa kalusugang
pangkaisipan sa bawat estudyante na nangangailangan ng kausap at gabay. Ngayong araw, pag-uusapan natin gaano nga ba kahalaga ang ganitong mga inisyatibo, paano ito makatutulong sa kaligtasan, kapanatagan at kabuang kapakanan ng ating mga mag-aaral. At paano natin mahihikayat ang mas maraming kabataan na magsalita at humingi ng tulong. Samahan ninyo po kami sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mental health at suporta sa ating mga mag-aaral kasama ang ating mga panauhin itong edisyon ngayon sa Warm Heart. Ayan yan. No? Sabi ko nga kanina, meron tayong live studio guest. At yun nga, live na live ngayon dito sa studio ng Radyo Pilipinas World Service, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School at siya ring presidente po ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR. At bukod kay Sir Ricardo, ay makakasama natin si Ma'am Marian E. de la Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So, Sir Ricardo and Ma'am Marian, welcome po sa programang Warm Heart. Ay, pabati po muna. Magandang umaga to all of you guys. Ayan, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa aming munting studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. We know that this is a Sunday and supposedly isang family day, pero pinaunlakan niyo pa rin po kami para sa edisyong ito ng Warm Heart dahil mahalaga po ang ating tatalakayin, lalong-lalo na sa mga estudyante po natin, particular dito sa NCR dahil nga po presidente ng FAPSA NCR si Sir Ricardo. So unang-una po sa lahat ano po ang pangkalahatang reaksyon ng FAPSA sa paglulunsad ng DepEd nitong tinatawag na Enhanced Learners Helpline? Okay. Well, anyway, ang supposedly planning namin by next week pa siguro, pero we haven't started planning yet regarding do sa nilunsad na yung inisyatiba na ng gobyerno sa atin, pero para sa opinion ko or para on behalf of PAPSA, medyo napakalaking, very timely, napakagandang pag-usapan to, lalo na sa hindi lang kasi akademikong aspeto ang pinag-aaralan ng mga bata, kasama din ang emotional at psychological aspect. Para po kay Ma'am Marian, Ma'am, ano po yung pananaw ninyo bilang sa private sector po tungkol po dito sa ganitong initiative ng DepEd? Yes, actually, napakaganda ng support na to kasi nga kumbaga hindi naman lahat ng estudyante ay may sapat na support system sa bahay o sa paaralan. Kaya itong ginawa ng DepEd na to ay malaking bagay para sa ating mga mag-aaral. Siguro babalik ako kay Sir Ricardo, sa pananaw po ng FAPSA NCR, ay paano po ba eksaktong makatutulong itong inilunsad ng DepEd na Learners Helpline sa mga estudyante po na nasa private schools? Okay. Well, anyway, ang FAPSA kasi ang normal membro namin ay mga small and medium schools. So basically, ang kakulangan namin ng mga registered counselors sa eskwelahan, napakalaking tulong talaga itong itong initiative ng gobyerno. Unang-una, magsisilbi itong kami mga magiging bridges or magiging bridge para matulungan namin yung mga bata may mental health problem na may direkta namin doon sa telesafe na yung Learners Telesafe Helpline, kung saan pwede namin introduce sa mga bata during the parents orientation, during the student orientation. So basically, kami mga pribado, lalo na yung mga may kakulangan sa registered counselors, may papaalam namin sa mga bata na pwede silang humanap ng makakausap through online na nilunsad ng DepEd program. Sir, follow up lang. Sa kasalukuyan po ba sa mga support system po natin dito sa private sectors, paano po natin natutulungan sila habang hindi pa po natin ipapalabas tong helpline na to? Actually, ang pribadong eskwelahan naman,
ang first guidance counselor ng mga eskwelahan is yung teachers nila. Aside from that, may mga counselors din, may mga guidance din tayo, may mga guidance offices. Even though they are small school or medium school, may mga matatakbuhan yung mga bata kung saan may mga psychological problem, no? Pero most of the students from from private schools, merong emotional shyness. Kumbaga, nahihiya silang lumapit sa teachers, may lumapit sa mga guidance counselors nila. So basically, kapag napatupad to ng maayos yung online learners helpline for public and private kasi wala namang ina-identify na kung nasa pribado or nasa publikong paaralan ka. Malaking tulong to kung ang mga kabataan ngayon, laro ang Gen Z, is more on the online and on telepono ang ginagamit, no? So basically, malaking tulong talaga ito. Yes. Siguro mabalik tayo kay Miss Marian, no? Sa kasalukuyan, meron po bang katulad na support systems na ba ang mga private schools para sa mental health po ng ating learners? Yes, actually, nabanggit nga rin ni Sir kanina, no? So, meron tayong mga guidance offices, may mga counselors tayo, meron tayong mga wellness program. Kumbaga, sa private kasi mas active, no? Kumbaga, nag-iisip kami ng mga ways na paano makakatulong sa mga mag-aral. Pero again, syempre, limited pa rin yung aming mga resources. Kaya, mas kailangan pa rin namin ng mga trainings, doon sa mga teachers, and of course, kailangan din natin ng mga psychologists talaga na mas nakakaalam ng dapat na gabay. Ma'am, tanong ko lang din po, if ever po, follow up lang din po, since nasabi nyo nga po, small schools yes. po ang natin, small and medium. Paano po natin natutugunan yung pangailangan po? Tapos, kapag nahaharap po, kunyari may issue po yung bata, paano po tayo nakakatulong sa kanila? Actually, ayan po, bilang administrators, napakahirap. Kumbaga, ito yung magagawa talaga namin na magbigay kami ng kaalaman sa mga estudyante, sa mga mag-aaral, sa mga magulang. So, syempre, kailangan din namin na magbigay ng mga information campaigns, seminars, orientation, programs, kumpleto po lahat yan. Para, kumbaga, maging aware sila na hindi sila dapat matakot na humingi ng tulong. Mabalik lang po ako kay Sir Ricardo po, no? Given na meron na pong kahit papaano yung support systems po na naipo-provide ang ating private schools para po sa ating mga learners, ano po ang nakikita nyo pa na puwang, no, na maaaring punan nitong learners helpline? Sa pampubliko at saka sa pribadong paaralan kasi very limited yung oras, no? Basically from Monday to Friday, sometimes may online pa. Unlike kapag itong na-launch ng maayos tong learners helpline, basically it will be 24/7, no? Even during Saturdays and Sundays pwedeng tumawag yung bata. Most of the time pag nasa bahay yung bata, all alone, she or he can use yung cellphone niya to call the hotline, no? Yun yung malaking tulong, alternatibong paraan para matulungan yung bata sa pangangailangan niya na kausap. Tanong ko lang din po, sir, paano po natin matutulungan ang DepEd para mapalawak po natin yung access, lalo na po since sa mga maliliit at saka medium size na mga schools? Siguro ang pinakamabisang paraan yung unang-una ma-introduce namin sa bata kung paano gamitin yung may number kasing tinatawag yung number sign 3373 which is very easy to memorize. Yes. Siguro sa ganung paraan ma-introduce namin sa mga bata kasama na din sa magulang during parents orientation at saka during the first 2 weeks of orientation sa students. Masabi namin kung paano gamitin yung hotline na to. Pangalawa, may mga proper meron kami mga board, mga board seminars. Yes. Pwede namin ma-introduce kung paano magiging tulong para sa mga bata, para sa kanilang psychological and mental health, no? And pangatlo, probably yung isama namin sa mga diary namin na ang bata makikita nila every now and then na pwede silang tumingi ng tulong all throughout the entire year na Mabalik lang ako kay Miss Marian, no? Base po sa inyo pong mga
naobserba po, no, lalong-lalo po dun sa school, kung saan po kayo namamahala. Ano po ang mga karaniwang mental health concerns na kinakaharap po ng mga students po natin sa private schools? Actually, yung una-una dyan, yung academic pressure. Kasi kagaya ngayon, 3 term na po tayo. Ngayon, medyo mataas na rin po yung grades na kailangan ma-comply ng mga bata. At yun nga din, isa rin po yung bullying at ganoon din po yung sa ating problema rin ng mga bata o mag-aaral sa kanilang pamilya. Gaano po kaya kalawak or kahalaga ang pagkakaroon ng direktang access natin sa NCMH or Center for Mental Health? Actually, yan po talaga ay napakahalaga. Kasi pagka tumawag tayo directly sa kanila, talagang yung gabay na ibibigay nila ay tama. Kasi sila ay well-trained na mga professionals na magbibigay po talaga ng mga gabay sa ating mga mag-aral. Mabalik lang ako ulit kay Sir Ricardo po, no? Sa inyong palagay po, bilang kayo po ay presidente ng FAPSA NCR, ay magiging handa ba ang mga mag-aaral na gamitin itong learners sa helpline na ito o meron pa ring existing na stigma po, no, sa usaping mental health? Siguro ang sa aking pananaw, no, mas magandang pag-usapan namin bilang mga officers ng FAPSA, and at the same time, ma-introduce namin sa mga member school yung kahalagahan nung helpline na ito, no. Ang normal stigma kasi sa mga kabataan ngayon, no, nahihiya sila, hindi na ma-introduce yung sarili nila, at sometimes being alone, ayaw nila na may kausap. So basically, ang dapat namin gawin bilang FAPSA, bilang federasyon at bilang namumuno sa federasyon na to, may ipaalam namin sa lahat ng miyembro kung ano yung ultimate purpose ng Learners Helpline na inintroduce ng DepEd para sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan. Pangalawa, sisiguraduhin din siguro namin na masabihan yung mga miyembro na itong mga helpline na tatawagan nila ay mga professional, no? Directly from National Center for Mental Health, no. Basically, these are all professional people. So basically, ang siguro ang may papayo lang namin is ma-introduce lahat ng mga pribado at saka pampublikong paaralan din. Follow up ko lang, sir. Paano po tayo makakasiguro kung yung sa privacy, since mga bata po kasi to? So paano po tayo makakasiguro yung sa privacy nila na hindi makakalabas, hindi makakaapekto, hindi rin siya magagamit para sa mga medical advances po ng ibang tao, sa mga case studies nila? Hindi lang ngayon, no, pero during the past several years na in-implement na yung data privacy law. Normal to na ni-implementa ng mga bawat pribadong paaralan. Normally, pagpipictures ng bata, pinagbabawal na po yan, matagal na, no? Yung paggamit ng mga bata sa mga social media sites. So, sa panahon ngayon, kung merong ganyang hotline, basically, ma-implement din namin yung data privacy ng bata. Pangalawa, non-disclosure policy ng eskwelahan. Meron kami sa mga pribadong paaralan, no? And pangatlo siguro, masasabi namin sa mga bawat bata ng mga pribadong paaralan yung security lines na kapag sila tumawag, basically, direct line doon sa mga professional people. Ito naman po, no, mabalik ako ulit kay Miss Marian. Given na kayo po mga CEO and administrators po, no, ng mga private schools, ano po ang mahalagang papel na gagampanan po ninyo sa pagpapalaganap ng kamalayan? Hindi lamang patungkol dito sa Learners Helpline na inilunsad po ng DepEd, kundi sa mental health awareness in general. Yes, actually, ang pinaka-importante talaga sa amin dyan, yung pagpapalaganap nga ng awareness, no, yung regarding sa ating mental health. Pangalawa, syempre of course, kailangan mag-isip din kami ng mga ways, no, paggawa ng mga programs, orientation, policies, no, na maghihikayat sa mga estudyante na hindi dapat sila mahiya at walang dapat matakot sa paghingi ng tulong sa mga professional. Tanong ko lang po, both po at sino po sa inyo. Ano po yung maaari nating idagdag na mga programa pa po para maging effective po itong
magiging hotline para sa mga bata po. Miss Marian, sige. Yes. Siguro ang kailangan dagdagan pa natin dito kasi aminin natin, limitado pa rin naman kasi yung mga trained responders natin. Siguro yun po yung dagdagan. Ganon din po yung mga trainings and seminars din po para mas dumami pa at mas marami pa po ang matulungan natin mga mag-aaral. Okay, tama. Anyway, tama yung mga sinasabi ni Ma'am Marian. Pero ang sa akin lang, sa aking pananaw siguro, we have to orient din yung mga magulang. No? Yes. Kasi ang unang seguridad ng bata is nasa tahanan, nasa bahay nila. So basically, we have to orient all the parents na itong learners helpline magiging tulong sa mga kabataan ngayon. No? After pandemic kasi, after 2 to 3 years of pandemic, lumabas yung mga psychological, no? Yung mentalidad ng bata na medyo may mga problema. So basically, ang unang tinatakbuhan niyan kundi bahay, eskwelahan. Siguro itong magiging initiative ng gobyerno para magkaroon ng hotline for students na may psychological problem is very yung initiative is very timely sa panahon ngayon. So basically, this is very good for DepEd. Yes. Mabanggit. Approve ako dyan. Yes. Oo. Actually, maganda po talaga. And to be honest, Sir Rick, kasi active din po kami sa LGU po namin from Caloocan. Since 2024, isa rin po ako sa naatasan din po ni Mayor Along Malapitan through private schools naman, na kakausap kami ng mga private schools sa amin na meron po kaming seminars for mga students, especially sa mga high schools, no? Okay. Yes, oo. Ganun ka-active si Mayor kasi meron kaming tinatawag na seminars noong 2024 pa lang na Youth Depression Seminar. Tapos ngayon po, nag-open kami, si Mayor Along Malapitan, kasama po ang kanyang may bahay sa Ma'am Aubrey Malapitan, ng tinatawag namin Caloocan Calm Space, na yun tayo ay pwedeng lumapit po doon para sa mga nangangailangan po talaga na mental health po That's natin. nice. Oh. Yes, oo, active. Speaking of politics, no? Hindi nung papatalo ang Taguig area. Ang Taguig, no? Not to mention na may nangyari kasi sa amin sa Taguig. It was last year. Maybe because of depression. Hindi namin talaga totally alam. No? Pero basically, the mayor of Taguig City, Mayor Lani, introduced the mental seminars for all the students of Taguig. No? Hindi kasama ang pribado, hindi lang para sa pampublikong paaralan. Pero basically, meron din kaming tinatawag na, I don't know if this hotline, pero meron kaming opisina kung saan pwedeng pumunta yung magulang para i-report yung mga bata na mayroong psychological problems. That's nice to know po, no? Talagang may Very timely. Oh. Very Yes, timely, oo. very timely, no? At maganda na mapakinggan na itong mga LGUs natin dito sa Metro Manila ay talagang masigasig, no? Yes. Sa pagpo-promote ng mental health awareness and education, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. And speaking of, dahil nabanggit nyo yung kumbaga mga initiative sa Caloocan and Taguig, sa inyong palagay po, no, overall, no, bilang mga administrator, CEO ng private schools, sapat na po ba ang kasalukuyang resources at training ng mga paaralan, no, mga schools para tugunan po ang psychosocial needs po ng ating learners? You can start, ma'am. Yes, sa akin palagay po, sa akin lang naman, may mga paaralan pa rin na kulang pa rin sa resources at special trainings pagdating sa mga psychological support. Kaya siguro, yun nga, sabi ko nga kanina, kailangan pa rin natin ng tuloy-tuloy na training para sa mga teachers, counselors, school personnel. Ganon din, sinabi nga ni Sir Rick, magsimula rin tayo sa mga magulang. Sa pananaw ko naman, hindi pa siguro, hindi pa natin natutugunan, hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Pero basically, hindi pa siguro ganun kahanda yung gobyerno. Kasi in the first place, these are all professional people na dapat nila makausap. So kapag marami na huyo tumatawag, baka merong kakulangan. No? Pero hopefully with the budget of DepEd, kayang tugunan itong lahat na pangangailangan ng ating mga ating mag-aaral. Since nabanggit nyo po kanina po na different cities po may mga initiatives po, no? Yes. Particularly po sa mga community and sa mga magulang po, tingin nyo po paano po sila makakatulong para po sa mental health ng bata, tapos matugunan po yung mental health initiatives po nila?
Unang-una sa magulang, kailangan talaga may acceptance, yung pagbibigay ng emosyonal na suporta doon sa kanilang mga anak. Hindi kasi po pwede ng pag-uwi mo, trabaho ka, pagod ka, wala na. Kailangan lagi-lagi, kahit malaki na yan, hindi lang bata ang iniisip natin. Hanggang sa paglaki nila, nandun ang gabay ng mga magulang. Siguro ang magiging papel namin mga maging CEO and administrator of school, ng mga pribadong school, lalo ng mga small and medium na wala hong kakayanan mag-employo ng mga registered guidance counselors, no? Siguro ang magiging initiative move namin mga private school is to introduce to all parents na meron tayong ganitong helpline, no? Meron tayong may matatawagan ng mga bata. Pangalawa, ipaalam din sa mga magulang yung walang panghuhusga sa mga bata na nangangailangan ng tulong, lalo na emosyonal, no? And pangatlo siguro, alamin din nila malaman din nila dapat na ang unang tagapagligtas ng mga bata, lalo na may mga emotional problem, is yung tahanan. So these are all the proper orientation to all the parents na dapat malaman nila yung kahalagaan ng pamilya sa pagtulong sa bata sa mga ganitong problema. At bagamat gusto ko pa pong at gusto pa namin pahabain, no, ang ating diskusyon, pero ito na lamang siguro ang hihingin ko po sa inyong dalawa. Ano po ang inyong mensahe sa mga estudyante at sa iba pa pong private schools, no, tungkol sa kahalagahan ng kumbaga yung seeking professional help po, no, sa panahon na mayroon pong mga hamon pagdating sa kalusugang pangkaisipan? Yes, of course. Una-una, lagi nating isipin na hindi kayo nag-iisa. Andito kami, walang masama sa paghingi ng tulong. Hindi lahat kasi ng laban ay nakikita no? So dapat matuto tayong umunawa kung ano ba talaga ang nararamdaman at dapat malaman din natin kung ano rin po ang dapat na gabay, ang tamang gabay sa ating mga mag-aaral. Okay. Ako ang ipapayo ko lang siguro sa mga estudyante, nandito dito ang paaralan para sa pangalawang tahanan nila, kung saan pwede nilang hanapin yung solusyon sa kanilang mga problema emosyonal at psychological. Pangalawa, gusto ko rin ipaalam sa mga magulang, no, mga paaralan na kagaya natin, patuloy natin bigyan ng espasyo yung ating mga paaralan kung saan merong matatakbuhan yung mga estudyante na mayroong mental and psychological problem. And lastly, siguro sa FAPSA magtutulungan kami kung paano namin i-orient yung mga magulang through seminars, through trainings din, para malaman ng mga magulang paano ang gagawin. So basically, ang asosasyon, ang federasyon namin is malaking tulong din at ma-introduce sa mga bawat administrator kung gaano kahalaga yung nilunsad kamakailan ng ating gobyerno para sa helpline na ito, no? Yung hotline. Very simple, very madaling i-memorize yung number, no? Isa number sign 33733. So, yun lang, no? Ilagay natin sa mga bulletin board natin kung saan pwede makita kagad ng mga bata. So, yun na siguro yung mga inisyatibo namin, mga pribadong paaralan. And with that po, maraming salamat po, Sir Ricardo and Miss Marian, for giving us a very, kumbaga yung mga insights po, no, patungkol po dito sa inilunsad ng DepEd na Learners Helpline, na talaga ng mga isang initiative na hopefully ay mapupunan yung gap pagdating sa usaping mental health among our students. Hindi lamang po, no, sa private schools, kundi maging sa public schools na rin po. Maraming salamat po sa uulitin po. And God bless po. Hopefully hindi ito ang first and last. Thank you. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. At atin pong nakasama dito sa edisyong ito ng Warm Heart, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, at siya rin po ang presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR, at syempre kasama din po natin si Miss Marian E. de la Merced, ang CEO Administrator naman po ng Green Pastures Christian Academy. Sa pagbabalik po ng Warm Heart ay tutungo na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba.
hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude. Attitude of gratitude. of gratitude. At tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at Drizzle Nanyong. ayun. So, nandyan na tayo no, sa segmentong Attitude of Gratitude kung saan amin po nga binabahagi ang mga kwento ng mga pasalamat. No? At syempre, dito ay nag-i-invoke din tayo sa iba. No? Nag-i-instill din tayo sa iba no, ng mga katanungan kung paano ba, kung baga matitrigger no, ang ating grateful heart. Siguro basahin ko muna no, bago tayo magkwento sa ating mga tagapakinig. Una sa lahat, no, ang unang katanungan dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Ay, pang-anim naman dyan, no? What am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at panghuli nating katanungan, what
can I celebrate today? Siguro ako na muna, no, ang magsasalita. Siguro ang aking sasagutin ay yung what am I most looking forward to this week, month, and year, and why. Siguro yung nilulook forward ko kasi ay yung this week, ayan, kasi meron akong a-attendan na seminar, no, sa Tagaytay, no. Bale seminar talagang bubunyag na, no. Seminar siya na spearheaded po, no, ng ating isa sa mga partners natin dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang Commission on Filipinos Overseas. Kasi dun sa seminar na yon ay talagang kumbaga gagabayan, no, ng CFO ang mga media people katulad ko natin, no, kung paano ba dapat gawa ng mga storya, no, ang ating mga tinatawag na non-resident Filipinos. Bali yun na yung tawag, no, sa ating mga kababayan na permanente ng residente abroad, non-resident Filipinos. O yan, no, may term na kagad, no, na tayo'y natutunan, and looking forward ako na mas marami pang matutunan given yung mandato ng ating stasyon na bigay serbisyo hindi lamang sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs, kundi maging sa ating mga non-resident Filipinos na nais din maging informed, no, and educated patungkol sa mga kaganapan dito sa ating bansa. So panibagong learning, ako naman ay always open to more learnings, no, kasi ako ay very eager to learn. Para syempre bukod sa career growth ay magkaroon din ako ng personal growth in general, no, kung ano man yung matututunan ko doon sa paparating na seminar. So looking forward ako dyan, and syempre namimiss ko rin ng Tagaytay, no, kasi parang isang beses pa lang ata akong nakapunta sa Tagaytay, and this would be my second time. So looking forward ako na makabalik ulit, no, sa Tagaytay. Ikaw naman, Drizel, ano ang pinagpapasalamat? Anong katanungan ang nais mong sagutin para sa edisyong ito ng Warm Heart? Para sa akin, ang gusto kong sagutin is which people in my life am I grateful for? Sobrang grateful ako and thankful ako to have my family, especially my dad, my mom, my brothers, pati sister-in-law ko. Kasi sobra silang supportive sa journey ko. Sobra silang, not in a bad side, pero sila yung number one critic ko. Sasabihin nila sa akin, eto yung mali mo, eto yung ganito mo. Hindi para husgahan ka or i-judge ka, kundi sila yung tao na sasabihin nila yun para mag-improve ka. And I'm so thankful to have them in my life. Ayun, baka gusto mong pasalamatan sila direkta, no? Oo, kasi for sure, no, dahil nabanggit mo sa akin, no, nitong pag-uusap tayo ay mukhang nanonood sa'yo ang iyong father dear. No, it's an honor. Sige. Hello sa aking pinakagwapong ama at pinakamagandang ina ng buong mundo. Father dear, Togs Nanyong at Bobot Nanyong. Hi po. Kung hindi niyo pa po alam, no, matatawag na isang veterano, no, dito sa ating mother agency na Presidential Broadcast Service, ang father ni Ka-Warm Heart Drizel na si Sir Togs Nanyong. So pabati, isa pong malaking karangalan na pinapanood niyo po kami. Pero syempre para din ma-witness yung growth ni Drizel dito sa Radyo Pilipinas World Service. Dahil bukod sa pagiging isang producer, marami na siyang ginagawa dito, no, na masasabi na first time, no? Yes. Hindi ba? Kaya looking forward din ako, no, bilang ka-warm heart mo, no, dito sa ating himpilan na ma-witness pa, no, ang iyong improvements, no, dahil ako nakaka-witness ako pagdating sa pagsulat, parang malaki ang improvement nitong si Drizel. Kaya looking forward pa tayo, no, hindi lamang dun sa mga other works na dito sa istasyon, kundi lalong-lalo na dahil nandito na tayo sa Warm Heart, no, looking forward tayo na makita pa, no, kung ano ang kaya pang ibigay sa atin ni Drizel dito sa ating programang Warm Heart.
At with that, no, ay syempre pararaanin natin muli ang ating mga paalala mula sa istasyon dahil susunod na po ang ating mga public service announcements na ihahatid po sa atin ni Ka-Warm Heart Drizel. Narito muna ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. At nagbabalik na po tayo sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at Drizel Nanyong. Ayun, so narito na tayo no, sa panghuling bahagi ng edisyong ito ng ating palatuntunan sa araw na ito, kung saan ihahatid po ni Ka-Warm Heart Drizel ang mga public service announcement na may kinalaman po sa mental health community dito sa Pilipinas. Go ahead, Drizel. Okay, para sa una nating public service announcement, ang Far Eastern University Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation o FEU-NRMF ay inaanyayahan ang mga mag-aaral na dumalo sa isang eksklusibong open house para sa programang Bachelor of Science in Psychology nitong darating na Sabado, May 30, 2026. Ang layuning ng nasabing aktibidad na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga interesadong estudyante na masuri ang larangan ng mental health at behavior sciences. Ito ay may temang Cracking the Code of Human Behavior, Why Enroll in BS Psychology. Again, ito ay sa Mayo 30, 2026, Sabado, 9 a.m. hanggang 12 noon sa Tower Building 12th Floor Audiovisual Room sa FEU-NRMF. Sa mga interesadong estudyante, magkakaroon din ng libreng entrance exam sa nagaganapin mula 1 p.m. hanggang 3:30 p.m. Sa mga nais na makalahok, maaari kayong mag-register gamit ang official na Google form na makikita sa kanilang FB page. Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa kanilang mobile number na 0917-185-0934 o 0917-183-1521 at maaari din kayong mag-email sa admissions@feunrmf.edu.ph. Para naman sa second na public service announcement, ang Mental Health Hour ay inaanyayahan kayong lumahok sa gaganapin na Certified Empathic Listener Workshop na gaganapin sa darating na May 30, 2026 mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Ang programang ito ay para ma-level up ang kakayahan sa dialogo,
ma-develop ang inyong emotional intelligence at pakikitungo sa kapwa sa pamamagitan ng pakikinig. Kung ikaw ay interesado, maaari kayong dumalo ng personal sa eMerge Space Quezon City o makibahagi sa online sa pamamagitan ng Zoom live streaming. Limited slots lamang ito, kaya kapag gusto po ninyong lumahok dito, maaari kayong magparehistro at bisitahin ang kanilang FB page sa Mental Health Hour. Sa ating pangatlong PSA, ilulunsad ng People Management Association of the Philippines o PMAP at MFAT ang isang libreng webinar na may pamagat na Employee Financial Wellness and Mental Health, Managing Money Stress in Uncertain Times, sa darating na June 3, 2026 sa pamamagitan ng Zoom video conference mula 3 p.m. hanggang 5 p.m. Ipapaliwanag dito ang ugnay ng financial wellness and mental health habang nagbabahagi ng practical na paraan upang ma-manage ang stress at mapanatili ang mental well-being sa gitna ng hamon ng pananalapi. Makakasama dito si Ms. Norvi Tiong, isang senior psychologist at psychotherapist sa MPAT at kasalukuyang head ng Psychology Department sa DOH Las Piñas, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Sa mga interesadong participant, maaari kayong mag-visit sa kanilang FB page para makapagrehistro. At sa ating panghuling public service announcement, ang Child Fam Possibility Psychosocial Services o CPPS ay magkakaroon ng isang libreng pampublikong online workshop na may pamagat na Spot, Support, Sustain. A leader's role in mental health in the workplace. Sa darating ng May 30, 2026 sa alas 10 ng umaga via Zoom. Bibigyang konteksto ang mental health ng mga individual, kupunan at organisasyon. Dinisenyo ito para sa mga human resource personnel at mga pinuno ng kumpanya upang matulungang matukoy ang mga source ng pagod, stress, pagbibigay ng suporta sa mga kasamahan at overall positive outlook ng kumpanya. Limitado lamang ang slots na ito para sa mga gustong sumali at ang deadline nito ay sa May 28, 2026 para makapagparehistro. At yan ang mga public service announcements na inihatid sa atin ng ating ka-warm heart na si Drizzle. So Drizzle, ito bali ang second episode na official kang nakasama dito sa Warm Heart. So kumusta ang experience? Masaya, fulfilling, and challenging. Oo, bakit challenging? Challenging kasi kailangan napag-aralan mo yung magiging topic para alam mo kung paano mo i-handle yung mga guests natin. Katulad kanina, sila Ma'am Marian at saka si Sir Ricardo. So, dapat makapag-contribute din tayo ng mga magagandang information sa mga tagapakinig at nanonood sa atin. Oo, kasi yan naman talaga ang ating mandate, ang ating goal, objective dito sa Warm Heart. Ang mapalaganap pa, ang mental health awareness and education. Kaya mahalaga na, of course, sa pag-aaralan talaga natin yung topics na dinidiscuss natin dito sa programa, and at the same time, ay syempre maipunla natin sa isipan ng ating mga taga-subaybay kung bakit dapat nating i-advocate ang mental health awareness. So ito isa na namang edisyon ang ating tinatapos ngayong araw ng linggo. Syempre, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control ay nandyan si Ma'am Susan Aison, sa ating Warcast nandyan naman si Hiro Lucero, at syempre sa ating audio live streaming at ang nagsilbi rin na ating executive producer para sa araw na ito na si Sir Leo Magpayo. Pero actually kanina ay kumbaga all around talaga, all-rounder, kumbaga sa mga artists,
kayang gawin lahat. Ayan. So yun, at syempre pasalamatan din natin ang ating mga resource person para sa araw na ito kina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, na siya ring presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR, at kay Miss Marian E. de la Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So very looking forward tayo, no, in case na mag-guest sila dito ulit sa Warm Heart. So ito na, matatapos na ang ating programa. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at Drizzle Nanyong. At ito ang Warm Heart.